Uluhan sa mga balita sa Sili 47. Barko nasangad sa kadagatan sa lungsod sa Madrideos. Kapin 200 ka mga pasahero o tripulante luwas hinuon. Mga trabahante sa Cebu City Government makadawat og tag 35,000 pesos nga Christmas bonus. Omelec Cebu City may pagawas og bag-ong baluta alang sa barangay Pulang Bato. Pangalan sa kaatbang sa pagkakapitan napatik sa Pikas Barangay. 285 million pesos ga balor sa butane canisters na sakbit sa CIDG sa lungsod sa Konsolasyon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sili 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Luwas na ang kapin 200 ka mga pasahero ug tripulante gikan sa nasangad nga barko sa kadagatan sa Madrideos, Cebu. Matod sa Philippine Coast Guard nga dunay tulubagon ang tag-iya sa barko human sa insidente. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Philippine Coast Guard 7 nga nasangad sa kadagatan ang barkong MV Pilipinas Butuan Lunes sa kadlawon sa kadagatan sa barangay Kaungkod, lungsod sa Madrideos. Nahitabo ang insidente alas 5:51 sa buntag diin sakay sa mong barko ang 250 ka mga pasahero ug 37 ka mga crew members. Matod ni PCG-7 Commander Agapito Bibat nga samtang nagbiyahe ang barkong MV Pilipinas Butuan, gilikayan sa crew ang usa ka fishing vessel sa dagat. Maong nadala sila og naabot sa mabaw nga bahin sa dagat, hinungdan nga nasangad ang barko. Dalhon na mo, kuhaon na mo kay karon going pa ang barko nato paingon pa dito sa Madrideos kay layo to, then amo tong dalhon sa Iloilo. Daling responde ang mga sakop sa Coast Guard Substation Madrideos, MDRRMO ug bantay dagat personnel ngadto sa barkong nasangad aron pagluwas sa mga pasahero. Mitabang usab ang Coast Guard Station Northern Cebu sa pagbalhin sa mga pasahero sa laing motorbangka ug gidala sila sa mas luwas nga lugar diin wala kanila ang samaran. Nakita usab sa PCG-7 nga dunay tulubagon ng tag-iya sa barko subay sa nagpadayon nilang investigasyon. It is the responsibility of the owner to make it sure pag ganyan na may mga maritime incident, ang safety good sa pasahero is the prime responsibility of the ship owner. Ian Navarro, CCTN News. Dili magpalupig ang Pilipinas sa pagdepensa sa kaugalingong teritoryo. Human gibanggaan sa Chinese Coast Guard ang ilang barko. Butang nga gikondenar sa pipila ka mga nasod ang naitabong panagbangga sulod sa West Philippine Sea. Ang kasayuran natod pagbalik ni Gian Navarro. Gibarugan ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año nga dili magpalupig ang Pilipinas o magpadayon sa ilang resupply mission ngadto sa mga nagbantay sa West Philippine Sea. Gitaho sa ilang National Task Force kagahapon nga gibangga sa barko sa Chinese Coast Guard vessel nga 5203 ang barko sa Armed Forces of the Philippines nga unay sa May 2 sa may Ayungin Shoal. Nga hitabo kini Domingo sa buntag samtang nagatudog supply sa gilayong 13.5 nautical miles gikan sa BRP Sierra Madre. Gibantayan sa Philippine Coast Guard ang barkong unay sa May 1 ug 2. Pauli sa tagsa-tagsa nila ka mga pantalan human sa insidente. Samtang mipasalig ang Estados Unidos nga panalipdan usab nila ang soberanya sa Pilipinas subay sa ilang Mutual Defense Treaty. Matod sa US State Department nga di makatawhanon og dakong kalapasan sa balaod ang gibuhat sa Chinese Coast Guard sud sa kaugalingong teritoryo sa Pilipinas. Gikondenar usab sa pipila ka nasod ang gibuhat sa China ngadto sa Pilipinas sama lang sa France, Canada ug United Kingdom. Yung lagway sa European Union ang mong panagbangga
nga makahatag og dakong kasamok subay sa striktong pagpatuman sa international law. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Treasurer's Office masaligon nga makabot ang 3 billion pesos nga annual budget sa sunod tuig. Kini pinaagi sa pagpahugot sa ilang koleksyon. Ang kasayuran hatod ni Patch Anthony Inso. Masaligon ng Lapu-Lapu City Treasurer's Office nga makabot nini ang 3 billion pesos nga alokasyon alang sa sunod nga tuig. Kini pinaagi sa subsub nga pagpatuman sa koleksyon sa buhis. Sumani Claire Cabalda, acting city treasurer, nga mangita usab sila og bagong source of fund aron mosakang ilang koleksyon sa buhis sa masa giproponer nga environmental fee o ang pagpasaka sa abang sa stall sa merkado. We're doing our best nga ma-increase gyud nato atong collection kay we'll be proposing for a new kanang sources of funds. For example, karon ipasar naman by next year ang so hopefully ang environmental fees. There would be an increase in the market fees. So in a way, the 10% increase is really achievable. Nasayran nga sa kasamtangang tuig, mokabat sa 2.8 billion pesos ang annual budget sa syudad, diin ana sa 2.7 billion na nakolektang buhis sa City Treasurer's Office. O nanini ang City Development Council kang CDC ni palabang og 13 billion pesos nga annual investment plan sa sunod nga tuig. 10 bilyones sa maong nga mga proyektong programa ang punduhan sa nasudnong ahensya sa gobyerno, samtang 3 billion pesos ang punduhan sa syudad. Okay, the 3 billion na proposed budget for next year is conservative in a way. Kay 10% naman atong gi-increase atong current projections, no, and we are confident enough nga with the 10% increase kaya nato na ma-reach. Patch Anthony Inso, CCTN News. Annual budget sa lalawigan sa Sugbo nga mokabat sa 23 billion pesos sa tuig 2024 gipalabang na sa Hunta Provincial. Usa sa mga tinubdan sa pondo mao ang jutay nga pagsaka sa bayranan sa real property. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Mobot sa 23 billion pesos nga annual budget ang gipangayo ni Gobernador Gwendolyn Garcia alang sa tuig 2024. Mas nisaka kini og halos 14% gikan sa 20 billion pesos nga budget sa probinsya ning kasamtangang tuig. Matod ni Bokal Glenn Anthony Soco, kinsang chairman sa Committee on Budget and Appropriations, nga apil nini ang annual investment plan nga moabot sa 12 billion pesos. Kini aron mapadayon pa ang mga programa sa Kapitolyo gikan sa infrastruktura, pagpalambo pa sa mga tambalanan ug kahimanan ug daghan pa. Systems, kaning mga solar street lighting ug uban pa nga sud ni anang development fund which is 12 billion pesos. Again, it's 2 billion higher than the current year's development fund which is 10 billion. Gipon niya usab ni Soco nga adunay dugang nga tinubdan sa pondo aron nga makabot ang gipangayong budget. Sama na lang sa jutay nga pagsaka sa real property tax ug susamang matang sa buhis din pinasubay kini sa inihimong pag-amendar sa Tax Revenue Code sa probinsya. Lain niya na ang katong rationalization sa pag-compute sa buildings, no, improvements sa real property taxes, no, kay daghan makayong mga yuta or mga gideklarar nga wala giapil nila ang ilang mga buildings or improvements nga gihimo sa yuta. Gipalabang karong adlaw sa first reading ang gipangayong budget ug kung mapasar na kini, makapahigay ni sila og budget deliberation. Naninguha ang ilang komitiba nga mapasar ug maaprubahan ang gipangayong pundo sa sunod buwan. Gian Navarro, CCTN News. Mga sakop sa Homeowners Association sa Barangay Banilad niatubang sa konseho sa syudad sa Mandaue. Kini aron ipadayag ang ilang kabalaka human nga gikatakdang gubon ang mga fish pens sa ilang dapit. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Niatubang ang pipila ka mga sakop sa Tubigan Banilad Homeowners Association sa konseho sa syudad sa Mandaue atol sa regular session kaganinang buntag. Gipadayag nila ang ilang mga kabalaka bahin sa giisyu nga notice of suspension with a cease and desist order o notice of demolition sa mga buhatan sa syudad. Nabalaka sila sa ilang panginabuhian nga nagdepende sa pagbaligya sa mga aquarium fish o guban pang klase sa isda sama sa tilapia. Manguan mi diri nga unta nauntay katinawa ning amo ang pag-ari diri nga sa mong panginabuhian dili lang unta maipiktahan.
Sa epekto ani sir kung mahinayon ni sir ba makulbag kaldero sir? Anak yun. Wala na gami laing mga panginabuhian. Kanang mga katiguangan nga ninimuyaw ko diha nga wa gyud intay mga trabaho. Ang ilang hangyo nga kung mamahimong dili una i-demolish ang fish pens o ipatuman una ang ubang mga flood mitigation projects aron makumpirmar kung ang fish pond ang hinungdan sa baha duol sa dapit. Before ang kana if ever man gani siguro ang amo jung gusto is walay tangtang. Amo lang sigurong paggamyan ang mga nets like mohatag big mga 3 meters apart every net para lang makuan jud makita nato kung aba jud alibyo kung inana ang ato ang buhaton. Aduna hinuoy gitanyag na financial assistance ang syudad. Ang Mandawi gusto nga mopahawan sa fish pens apan wala kini plano nga papahawaon ang mga panimay nga anaa sa lugar. Matod pa ni Attorney John Edo Ibanez, ang City Legal Officer ug ang pangu sa Task Force APAS kung ato ang problema ato ang sulbaron. Ang maong fish pen sakop sa wetland sa may Banilad ug Kabangkalan area. Ang maong lugar usa ka pribadong luna apan ang syudad adunay ordinansa nga nag-ila niini nga usa ka wetland ug gidili ang pagtukod didto. Ang wetland nga adunay gilapdon nga kapin 146,000 square meters nag-function isip catch basin nga nagsawd sa uwan o runoff water gikan sa mga silingang lugar sama sa Cebu City. Apan tungod silted na kini og sa presensya sa mga water lily, mo backflow ang tubig ngadto sa private village nga nahimutang luyo sa wetland. Si Vihente ni angkon nga wala kunoy igong pagpasabot kanila nganong kinahanglang i-demolish ang fish pens. So you're saying that there's no consultation? No sir kay wala man mi kadawat og invitation sir. No, wako na ingon nga hindan, but ang akong ipangutana is familiar mo kay mo mo ang gusto i-locate og balik no to resolve anang ato ang baha sa dulha na pilas ato kay ang mga karaan ng mga tao dinha sa bit ades sa Bangkalan ug sa Manila nakaibaw gyud na kanang bito mo na siya suyupanan sa tubig nga mupundo din na kay catch basin maguna din napita sa Bangkalan ang mga katubigan din sa lamban nga naanha dinaagat dinha. Tungod niini ang konseho nirekomendar nga i-hold una ang plano nga demolisyon og mopresentar ang nagkadaiya nga buhatan aron sa pagpasabot pa nganong kinahanglang i-clear ang mga fish pens. Ang paghawan sa fish pens o pag-dredge sa wetland ang usa sa gitino nga solusyon sa problema sa baha sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo laumang makadawat og 35,000 ka pesos nga Christmas bonus sa sunod buwan o baka sa unang semana sa Disyembre. Mas taas kinig 15,000 ka pesos itandi sa nadawat nga 20,000 ka pesos sa miaging tuig. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy. Gianunsyo ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga makadawat na ang mga regular o casual nga empleyado og 35,000 ka pesos nga Christmas bonus gikan sa naandan nga 20,000 ka pesos sa milabay nga tuig. Ang maong pagpahibalo gibuhat kini ni Garcia atol sa Monday flag raising ceremony kundi ang gitambungan kini sa tanan nga mga kawani sa City Hall. Atong bonus is 35,000 pesos. Tugang ni Garcia nga madawat ang maong Christmas bonus inig Nobyembre o unang semana sa December 2023. Pasabot ni Garcia nga ang pondo nga kuhaan sa bonus sa mga empleyado kuhaon gikan sa general funds sa syudad. Attorney Jeron Castillo, Attorney Colin Rosel, Ivy, palihog ipapaspas ang ato ang processing ni Ana. Samtang ang 35,000 ka pesos nga bonus walay labot ang mga job order employees sa syudad. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Musunod, Comelec Cebu City mipagawas og bag-ong balota alang sa barangay Pulang Bato, pangan sa kaatbang sa pagkakapitan napatig sa Pikas Barangay. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita. Commission on Election may pagawas og bag-ong balota alang sa Barangay Pulang Bato human nga ang pangalan sa kandidato sa pagkakapitan napatik sa Barangay Malubok.
Usahin noon kini nga matang sa sayop nga daling nabantayan sa COMELEC ug nahatagan dayon sa daling pagtagal. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy. Giklaro sa Commission on Election Cebu City North District nga duhagyod ang kandidato nga mulansar pagkakapitan sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo. Kinuman nga namugna og typo error ang sistema sa Commission on Election sa gipagawas nga official list of candidates sa North District. Matod ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa COMELEC Cebu City North District, nga si incumbent Barangay Kapitan Marlene Nakwa nabutang sa mga listahan nga mokandidato sa Barangay Malubog, apan dali lang kini nga napaibalo ngadto sa COMELEC Central Office nga si Nakwa kandidato sa Barangay Pulang Bato. Sa Pulang Bato na kontra nga si Makwa Marlene Borbon. Sa una na ang kanas Makwa Marlene Borbon nabutang ang iyahang kuan sa listahan sa dingdagan sa Malubog. But na typographical error, so gibalhin siya dito sa Pulang Bato. Abang giklaro ni Sarno nga ang gifilean nga Certificate of Candidacy ni Nakwa dito gyud sa Barangay Pulang Bato ug dili sa Barangay Malubog. Hinuon mi release og bag-ong listahan ang COMELEC kundi na dunay duha ka kandidato sa pagkakapitan ang Barangay Pulang Bato nga mao silang Nakwa ug John Barry Menyosa. Written kandidato nga nasayop og butang from Malubog, ni-file siya from Pulang Bato, unya iyang pangalan nabutang sa Malubog. Sarno. Sa pagkakaroon na dunay unom na lang ka barangay sa North District ang walay kaatbang, mao ang Sambag 1, Sambag 2, Kasambagan, Agsungot, Kambinukot ug Kalubihan. Shariza May Uy, CCTN News. Pipila ka mga balota sa syudad sa Lapu-Lapu na suta nga dunay susama nga serial number. Kiniato sa pagbukas sa mga election paraphernalia sa City Treasurer's Office ni adtong Sabado. Ang kasayuran nihatod ni Patch Anthony Inso. Gibuksan itong adlaw nga Sabado ang election paraphernalia sama sa mga official ballots ug election returns sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office. Ang kalihukan gisaksihan sa mga kandidato sa barangay ug SK elections lakip sa ilang mga representante na matikdan hinon atol sa bawang kalihukan ang pipila ka mga official ballots nga dunay susama og serial number. Ang acting City Treasurer nga si Claire Cabalda ni pasabot hinon nga dili angay mabalakan nini ang publiko tungod kay dunay na kini guide allocation gikan sa Commission on Elections kon COMELEC. Ato alang i-assure sa mga kanang party or sa tanang nga voters ug sa kanang kananagan nga ang kato siya is properly allocated. Kay naman to tay guide ana kung unsay ihatag nato nga serial number sa ballots nga asa siya nga barangay appropriate. So kung siguro na lagi nagduble nga pareha og serial number, but it doesn't matter in a way nga as long as blank lang gyud ang ballots hatag sa ilaha. Nasairan nga ang mga balota nga dunay susamang serial number mao ang ballot number 0000001 ngadto sa 0008792. Ang Assistant City Treasurer nga si Noel Bagyo nagtuhinon nga ang ikaduhang batch sa mga balota sa barangay alang kini sa mga bag-ong botante sa syudad. Tingali sa additional nga mga registrant, bagong registrant, tingali mao to say para nila. Okay. Pero sa dili to siya uska barangay scattered gihapon to sa lain-lain nga mga barangay kato mga nagpareha og serial numbers. Kadto siya dugtong to siya dito nagkuwang namo nga first allocation nila. Patch Anthony Inso, CCTN News. Kapin 3,000 ka mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan ug ubang tinugyanan sa balaod gi-turn over na ngadto sa Commission on Election 7. Ipadala sila sa dagkadaiyang probinsya sa Central Visayas alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa eleksyon sunod semana. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. 100% na nga andam ang kapulisan sa Central Visayas uban sa mga sakop sa Armadong Kusog sa Pilipinas, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ug aga Philippine Navy alang sa barangay sa ngunayang kabataan eleksyon. Ganun na buntag kapin sa 3,000 ka mga security personnel ang gi-turnover na ngadto sa Commission on Elections nga mao ipadala sa nagkalain-laing probinsya sa Central Visayas lagip na ang paghatag sa mga bagong kahimanan sama sa armas ug uban pa. Sa wala pa sila hingpit nga gipadala sa laing nga probinsya, gibindisyonan na sila aron manikay sila sa disgrasya lagip na ang mga bagong gamit sa kapulisan
kapulisan. Si Police Brigadier General Antonio Abirin, ang hepe sa Police Regional Office 7, nihatag pasidaan sa mga personel nga atol sa piniliay, kinahanglan ipakita ang pagka-professional niini ug dili mo dapig sa usa ka kandidato sanglit ang ilang tuyo ug tumong mao man nga makabuot aga malinawon, tunhay, luwas ug matinud-anon nga piniliay. What is our mission? Of course, our mission is to keep the peace. Our mission, of course, is to maintain peace and order in our area of deployment. So, I remind you to let us remain professional and non-partisan at all times, and meticulously ensuring that all essential preparations are implemented flawlessly. Gi-turnover na Abirin ang mga personel ngadto sa Regional Director sa Comelec pinagi ni Atty. Lionel Marco Castellano. For and in behalf of the Commission on Elections, the people of Region 7 and the entire Filipino nation, I accept the personnel and resources to be deployed this election. Manuel Castellano sa mga security personnel nga ipakatap sa Timog Rehiyon nga kinahanglan nga ilang hatagan og proteksyon ng mga magtutudlo nga may mo serve sa eleksyon na gitna sa mga butante nga may labing mahinungdanon. Yang ipasabot nga kung dili mahatagan og security ang mga magtutudlo, nagitna ang mga butante walay mahimong eleksyon sa mga lugar nga may hinungdan nga kinahanglan nga sundo ng kamanduan sa Comelec. Kung dunay angayang nga dakpon sa kamanduan gikan sa electoral board o sa principal nga naa sa classroom ila kining tumanon. During election day is first secure our electoral board and the election paraphernalias. Ang safety sa atong teachers maguna, because without them we won't have an election. Second is to secure our voters. A successful election entails that the voter can vote. Maunay pinaka-importante na makabotar sila. Klaro hino ni Castellano nga kumpleto pa ang taraga mga magtutudlo nga mo-serve sa eleksyon apan kung magkaduol na ang piniliay ug dunay mo atras nga electoral board, wala siya mabalakas ang litno na 50 ka mga police personnel nga napaubos na sa training ang gamuhuli kanila. 95% na sila nga andam ug ang 5% nga kuwang mao na lang paghatod sa mga eleksyon paraphernalia nga mo ihatod sa matag classroom. Be that is as it may, we have trained police officers as backup BEI. 50 in fact from the PRO 7, and we can deploy this anytime if needed. But our teachers have been trained, they have accepted the appointment, and they will be there. Nagpabilin ang 24 kadapit sa Central Visayas nga ipaubos sa election areas of concern. Din 18 nini, giilang ang mga areas of immediate concern. Mo paggamit ang Philippine Coast Guard sa ilang gaduha ka mga barko samtang naka-standby alert usab sa matag lungsod aga mga personal sa Bureau of Fire Protection aron maimutubag kung dunay emergency. Gipasalig sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga walay mahitamong brownout ato sa adlaw sa piniliay, ganin doon na sila contingency plan nga gihimo gikan sa Oktubre 28 ngadto na sa Nobyembre 2 diin walay pagkapakgang sa kuryente sa maong panahon. Arnold Bustamante, CCTV. 6,000 ka magtutudlo og principal sa Dakbayan sa Sugbo nga moalagad sa eleksyon gipaubos sa 3 ka adlaw nga training sa Comelec. Kini aron maandam sila isip pangasakop sa electoral board. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Gipaubos og 3 ka adlaw nga refresher training seminar ang 6,000 ka mga magtutudlo og principal sa Dakbayan sa Sugbo. Kini subay sa pagpangandam sa barangay ug SK elections, matod ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa Comelec Cebu City North District, nga ang pagbansay sa mga electoral boards alang sa buhaton nila atol sa election day. Ilabi na nga manumano ang pamaagi sa pagbotar sa barangay ug SK election itandi sa national ug local elections nga automated kini. In every election nag-i-inform
tayo. So, yung ano naman flow natin, yung mga electoral board natin, pabalik-balik naman lang sila. But need to be refreshed. Lakip nga gibansay sa COMELEC mao ang mo-assist sa pagbutar sa mga person deprived of liberty kung PDL, diin adunay 1,883 ka mga rehistradong PDL ang dakbayan sa Sugbo nga mumutar unya sa Lunes. Diin ang maong mga mo-assist sa PDLs mao modala sa mga balota gikan sa jail facility ngadto sa presinto nga nakabutang ang ilang pangalan. Iba kasi yung PDL support staff ang gagawin is kunin yung balota doon sa presinto. And then yung balota sa presinto dalhin sa jail facility, doon sila magboto. And then before the end sa botohan, ibabalik yun. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mga rehistradong tricycle driver sa syudad sa Mandawi makadawat unya og tag sa kalibo ka pesos nga fuel subsidy gikan sa nasudnong kagamhanan. Moabot pa usab sa kapin 1,000 ka mga prangkisa alang sa tricycle for hire ang mamahimo pang ma-avail. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Makadawat unya og 1,000 pesos nga fuel subsidy ang mga tricycle driver sa syudad sa Mandawi. Ang ayuda gikan sa nasudnong kagamhanan subay sa DILG Memorandum Circular Number 2023-150. Awal lang, agig ayuda lang para sa ilahang kuan kay tungod sa mga nagkataas ng kanang presyo sa lana ug sa ubang mga palaliton. Nahuman ang submission sa individual information form ni adtong Sabado. Ang qualified lang nga makadawat sa ayuda mao ang tricycle driver nga adunay aktibong prangkisa. Subay niini, giawhag ang ubang driver nga dili rehistrado sa pag-avail sa kapin 1,000 nga tricycle for hire franchise. Na atong gihangyo nga katong way mga prangkisa nagdagan nga kolorom, kuha mo og franchise dito sa ato ang Mandawi City Legal Office. Kay usa ni sa mga benepisyo nga og naay ipanghatag ang local ug national government, maapil gid mo. Dili ra kay katurang mga katong mga kolorom di kaapil kung makakuha na mo franchise, valid nga beneficiary na mo, valid nga franchise holder na mo, maapil ug malakip na mo sa mga programa sa atong gobyerno. Ang Tricycle for Hire Franchise and Regulatory Board ni adtong Mayo ni-issue og 1,500 ka mga slots. Ang syudad ni paminos usab sa franchise fee ngadto sa 1,000 ka pesos gikan sa 1,500 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitabangan sa kagamhanan sa lungsod sa Madridejos ang mga mananagat. Human miisyo ang Municipal Agriculture Office og Red Tide Alert. Niadtong Biyernes, mipahibalo sila nga likayan una ang pagpanagat o pagpanginhas tungod sa taas nga contamination sa red tide algae. Maong ginidan una sa otoridad ang pagpanginhas og tahong, takab, litob ug uban pa. Dali usab na pahibalo ang mga silingang lungsod sa maong red tide alert aron pagsiguro na usab sa ubang mga mananagat. Muhatag si Mayor Romeo Villaseran nga og ayuda ngadto sa mga wala nakapanagat o nakapanginhas tungod sa red tide alert. Kapin 28 milyones pesos nga balor sa mga papremyo hingpit nang gitunol ngadto sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2023. Gihulagway ni Gobernador Gwalilin Garcia nga nakabawi na sila human sa malampusong repeat performances sa mga winning contingents. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nahimong malampuson ang repeat performances sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2023 nga gipahigayon sa lungsod sa Dumanhog. O karon, nakahigayon sila sa pagpakita silang maanidot nga performances at ubangan sa mga opisyal ug mga espesyal nga dinapit. Sabado pa lang sa hapon, nag-abot ang mga bisita sulod sa CTU Dumanhog Campus
suot ang ilang Love the Philippines t-shirt. May nanduman nga may voluntaryo si Mayor Gungun Hika nga anhi sa CTU Duman Nohog Campus Open Ground si Paygayon ang repeat performances o awarding ceremony sa Pasigarbo sa Sugbo 2023. Mong subsub ang iyang pagpangandam alang sa presentasyon sa Best of the Best Festivals gikan sa probinsya sa Sugbo. Sa tanan nimong tabang, kugi, tanan nimong mga programa o proyekto nga gibubo dinhi sa imuhang lungsod. Among kinasing-kasing nga pagpasalamat. Yan ang higayon na usab gituno sa Kapitolyo ang moabot sa 28 million pesos nga cash prizes ngadto sa mga nakadaog gikan sa special hangtod major awards. Nakuha na sa Festival Queen gikan sa Cordova ang corona og 50,000 pesos cash. Samtang nakadawat sa nakakostyum nga si Puro Mayor Edgar Rama ang 100,000 pesos human nakadaog sa ilang introduction video. Nakauli ang Kabkaban Festival sa Carcar City og 2 million pesos isip mananaog sa street dancing competition. Big winner ang Sugat Kabanhawan Festival sa lungsod sa Minglanilla ato silang ritual showdown diin. 5 million pesos ang nadawat nilang premyo. Sa speech ni Gobernador Gwendolyn Garcia, gihimug-atan niya nga ang dakong garbong giangkon sa mga Sugboanon taliwasan nimong hagit niadtong Agosto. Bisan kung adunay uban mingon, di na lang kamo padayon. Diretsoon ka na lang hatag ang premyo dito sa social hall. Mingon ako, dili. If only for all who have worked so hard to give a performance beyond their limits of their insurance, of their endurance. Tungod sa mayong dagan ug sa kamalampuson sa pasundayag, emosyonal niyang nabutyag nga nakabawi na gayod sila human sa naang kung kakuli ang technical kaniadto. Dali sad ang nag-provide sa lights and sound sa ani. In fact, we only told him mga 2 days ago, 3 days ago. And look, so diha makita kung isa to'y doon ay tinud-anay nga passion for the job kay para ni sa Sugbo. O isa po tong sagdi lang na kay kuan ra bitaw na. Luwas usab ang nimong repeat performance sa Pasigarbo sa Sugbo tungod sa pakigalayon sa mga emergency team, operatiba ug katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 285 million pesos gabalor sa butane canisters na sakmit sa CIDG sa lungsod sa Konsolasyon. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Balik sa atong mga balita. Moabot sa 285 million pesos nga balor sa butane canisters ang nasakmit sa mga sakop sa PNP. Human gironda ang warehouse niini sa Barangay Danglag, lungsod sa Konsolasyon. Pinasikad kini sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 28 Mandawi City nga gipitsahan niadtong Oktubre 20. Matod sa CIDG nga mireklamo ang upat ka mga kumpanya tungod sa kalapasan sa illegal nga paggamit sa butane canisters ubos sa Republic Act 623. Naabtan sa otoridad ang 22 ka mga empleyado sa warehouse nga nangguba sa mga nagkadaiyang sudlanan sa LPG alang sa pagpisat niini. Misangpot hinuon ang operasyon sa pagkasikop sa maong mga empleyado. Nakaplagang wala na'y kinabuhi ang usa ka babae sulod sa Barrio Luz Elementary School ning Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Usa kini ka 26 anyos nga babae nga nagpuyo sa sitio Zapatera sa maong barangay. Base sa report sa kapulisan nga adunay giingong hikot sa liog ang maong babae. Narecover sa kapulisan gikan sa maong lugar ang usa ka nylon nga PC, 2 ka disposable lighter, 5 ka rolled tin foil ug 7 ka tabletas sa ferrous sulfate.
Gisusi pa sa kapulisan kung nagkutlo ba sa kinabuhi ang wala gingan lang babay o dili. Bagong natapos nga command center sa Cebu Police Provincial Office, formal na nga gibuksan aron magamit sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Kapin sa 2,000 ka mga police personnel andam na sa piniliay. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Formal na nga gibuksan ang bagong multi-million nga command center sa Cebu Police Provincial Office aron magamit sa nagsingamot nga barangay sangguniang kabataan eleksyon kadtong Oktubre 30, 2023. Mato ni Police Colonel Percival Suriliag, hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo, nga ang mga command center naatanan ang mga kahimanan aron pagmonitor sa mga pakitabo sa 44 ka mga lungsod ug ka syudad. Mahimong mamonitor ang tanang CCTV camera sa matag local government units sa probinsya sa Sugbo nga dakong matampo sa pagpatuman sa seguridad sa piniliay sa barangay. Kining command center nato na gi-turn over sa ato karon mahimo ni siyang channel sa tanan. So diri mi mag-meet ang other agencies o ang kapulisan, mahimo ni siyang center sa among communication and coordination. Manang naatay kanang murag small conference room para diri mi magtapo. Bukan ni Suriliang, aduna sila nadawat nga 513 ka augmentation gikan sa Police Regional Office 7 nga mo idugang sa kapin 2,000 ka mga police personnel nga mobantay sa mga polling centers. Wala pay labot niini ang giandam nga quick reaction team ug ang abang gikan sa Visayas Command, Philippine Coast Guard ug sa Bureau of Fire Protection nga apil sa ipagatap sa matag tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. So sa polling centers pa lang is maabot og 2,130 sa polling centers lang. Naaman tayo additional personnel from Joint Task Group Cebu na 303 personnel, and then naatay personnel gikan sa Philippine Coast Guard na motabang sa ato provide assistance, and manpower natay 87. Sugad nitong miyaging simana gisaka na ni Surilia ang alert status sa tibok probinsya gikan sa normal nga to na sa full alert status. Samtang ipakusgan pa karon sa Police Regional Office 7 ang ilang dungan nga kampanya bato kriminalidad ning pila na lang kaadlaw mao na ang barangay sangguniang kabataan eleksyon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, nga minusad sila dungan nga operasyon di nakatutok sila sa mga wanted persons ug loose firearms aron walay maggamit sa mga kriminal ato sa piniliay. This is a coordinated series and simultaneous operation, but our focus was wanted persons and loose firearms. The reason is obvious. We want to make sure nga walay magamit nga mga illegal firearms sa eleksyon. Sa ilang data, naka-embargo ang kapulisan og 160 ka mga armas, 27 ka mga tao ang nadakpan. Samtang sa kampanya batok wanted persons, nakadakop silang 97 din ang unom niini nabutang sa most wanted nga listahan atol sa duha ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation ko sa CLEO netong Oktubre 21 ngadto na sa 22, 2023. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47. Atangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod karon dayon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel according to Luke 12:13 to 21. If you were to appear before God today, what will God tell you? Would He say, "Great job"? Or would He say, "You fool, this night your life will be taken from you"? Mga kaigsunan, what is your answer to this question? The parable of the rich fool is inviting us to reflect on our priorities in life. We have heard of some people who work so hard to accumulate wealth only to die either
in suicide or bankruptcy. Also, there are those who became wealthy but their families were in total ruins. Mga kaigsunan, there is a need such a thing as indirect proportion in the use of time. The more time devoted to work or business, or less time spent with our loved ones, no? Sa nakalimtan na ito atong mga pinangga sa kinabuhi. Mga kaigsunan, actually, Jesus is not against the accumulation of wealth. What He's telling us is to guard against greed, ang atong kahakog. The problem with rich fool in the parable is that he received a great blessing for his hard work, but it never occurred to him to share it. He did not know, or maybe he just forgot, that any resource he has is given from above, though he works hard for it. Let us learn to share our treasure with others, especially to the needy. After all, we cannot bring with us any centavo to the other world. Huwag tayo madala. No? In Luke 9:25, Jesus said, "What profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" What a better way to illustrate this question than to relate the parable above. Let us work hard, but let us not forget to share the fruits of our labor. Kinalang kamo kita muhatag, mugahin sa uban. In this way, He will never call us foolish, but instead, open the gates of heaven for us. God's words are actually the food of our soul. Mga kaigsunan, the gospel tells and teaches us a lot. Daghan kay ta makatunan dinha sa Biblia nga atong tunan. It points such how we can get caught up in what we own and what people have. It's all about greediness. Greediness is, is how our position dominates and take us over. If we only remember wealth, honor, pride are three obstacles of our faith. Mo kanay babag sa itong mga pagtuo. We are all equal in the eyes of God. And what we have is a gift given to us for the benefit of the world. The community and the neighborhood, not only for the good of ourselves. Wealth is just temporary things that will be perished in Judgment Day. Di man ikana, remember this. We will always remember that it is not bad to be rich in this world, but we would also be rich in faith, love, and hope. As these things can help us to nourish our faith, mo kanay mo patubo sa ito mga pagtuo. And may lead us always closer to God. What is your real treasure in life? Mo kanay pangutana karon. Makaigsunan. Ibutang na ito kagulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan, samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Karong adlaw mga kaigsunan,
Again, we will be climbing the staircase of healing with Jesus. Now, before climbing, so that we can reach what we pray for, the first thing that we should do is repent and be sorry for all the wrongdoings that we have done against the will of the Lord. Hinol sole basole. Now focus. Focus in front of you. That stair in front of you. I want you to climb. Climb that staircase of healing. Jesus is on top of that stair with open arms, waiting for you to come, to hug you, to repair what is needed to be repaired inside you. Now start climbing. Lord, we have so many iniquities in our life. We are coming to you. Repair, Lord, what is needed to be repaired in our life, Lord Jesus. To be with you, Lord. To take away all these greeds inside us, Lord Jesus. That we will know how to help our brothers and sisters. That we don't need to be asked when people need things that they do not have. When we see that people has nothing, we will have our love in giving them what they need. In the name of Jesus, heal all of us in Jesus' name. Heal us, purify us, cleanse us with the greeds inside us. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan. Shalom.